Mga kababayan, kung kayo ay SSS pensioner, GSIS pensioner o isang retirado na matagal nang naghihintay ng magandang balita, huwag kayong aalis sa video na ito. Dahil ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kumpletong release schedule para sa buwan ng Hunyo 2026 at ang pinakamalaking tanong na tinatanong ng lahat, kasama na ba ang ikalawang round ng pension increase sa susunod na disbursement? Pakinggan ninyo itong mabuti dahil may mga detalye dito na hindi alam ng marami. At bago pa tayo magsimula, kung ito ang unang beses na nanood kayo sa channel na ito, maligayang pagdating. Dito, walang komplikadong salita. Dito, para kayo sa inyong mga karapatan bilang pensioner ng bansang Pilipinas. Magsimula tayo sa pinakamahalaga. Alam na nating lahat na noong nakaraang mga buwan, may inanunsyo ang SSS at ang ating pamahalaan tungkol sa pension increase. Ang unang round, naranasan na ng marami. Pero ang tanong, kailan ang ikalawa? At kasama na ba ito sa June 2026 release? Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang ikalawang bahagi ng pension adjustment ay inaasahang mai-reflect na sa mga disbursement simula Hunyo 2026. Hindi ito basta pangako, ito ay nakasaad sa schedule ng SSS bilang bahagi ng kanilang multi-year pension improvement program. Kaya kung wala pa kayong nakita na pagbabago sa inyong pension amount, ang Hunyo 2026 ang buwan na dapat ninyong abangan ng husto. Ngayon, pag-usapan natin ang release schedule para sa Hunyo 2026. Ang SSS ay may sistemang tinatawag na Last Digit of SSS Number o Birth Month Scheme para sa disbursement. Para sa mga pensioner na gumagamit ng SSS UMID card bilang payment channel o kaya ay may SSS pension account sa Land Bank, RCBC o iba pang accredited na bangko, ang pagpapalabas ng pensyon ay sumusunod sa sumusunod na pangkalahatang schedule. Para sa mga pensioner na may SSS number na nagtatapos sa digit na 0 o 1, ang unang release ay karaniwang nangyayari sa unang linggo ng buwan. Para sa digit na 2 at 3, pangalawang linggo. Para sa 4 at 5, ikatlong linggo. At para sa 6 hanggang 9, ika-4 na linggo ng Hunyo. Mahalaga, ang eksaktong petsa ay maaaring mag-iba depende sa inyong bayad na institusyon o payment partner. Kaya huwag kayong umasa ng basta sa mga social media posts lamang. Mag-login sa inyong My SSS account o tumawag sa SSS hotline para sa pinaka-eksaktong schedule na para sa inyo. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman. Para sa mga GSIS pensioner, lalo na kayong mga dating government employee, guro, pulis, militar at iba pa, ang inyong June 2026 pension ay inaasahang mailalabas din kasabay ng inyong regular GSIS disbursement schedule. Ang GSIS ay gumagamit ng kanilang sariling sistema at ang mga pensioner na naka-enroll sa GSIS eCard Plus o GSIS Unified Multipurpose Identification Card ay karaniwang nakakatanggap ng kanilang pensyon sa loob ng unang 10 araw ng buwan. Ang magandang balita para sa mga GSIS pensioner, ang inyong pension adjustment mula sa RA 1.789 at iba pang batas na nagbibigay ng enhancement sa GSIS benefits ay patuloy na ipinapatupad. Kung hindi pa kayo nakakakita ng tamang adjustment, ito ang tamang panahon para makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS branch. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na pera. Gaano kalaki ang pagbabago? Halimbawa, kung ang isang SSS pensioner ay dati ay tumatanggap ng 5,000 piso bawat buwan bilang basic monthly pension, ang unang round ng increase ay nagdagdag ng humigit kumulang 200 hanggang 500 piso, depende sa bilang ng kanilang kontribusyon at credited years of service. Sa ikalawang round, ang inaasahang karagdagang halaga ay mula sa 100 hanggang 300 piso pa, depende sa inyong pension bracket. Kaya ang isang pensioner na dating tumatanggap ng 5,000 ay maaaring makatanggap na ngayon ng humigit kumulang 5,500 hanggang 6,000. Hindi malaki para sa ilan, pero para sa ating mga pensioner na umaasa sa bawat sentimo, ito ay napakamalaking tulong. Para naman sa mga GSIS pensioner na may mas mataas na sweldo ng aktibo pa,
Ang inyong pensyon ay base sa inyong average monthly compensation. Ang isang retiradong guro, halimbawa, na may 30 taon ng serbisyo at average monthly compensation na 30,000 ay maaaring makatanggap ng pensyon na mahigit 15,000 bawat buwan. Ang anumang adjustment na dulot ng bagong batas ay direktang madadagdag sa halagang iyon. Ito ang hindi alam ng marami. Ang tinatawag na loan deductions at offset. Kung kayo ay may SSS salary loan, calamity loan, o GSIS policy loan na hindi pa nababayaran, tandaan na ang mga ito ay automatikong ibabawas sa inyong monthly pension. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 6,000 pero may 3,000 dapat bayarang monthly amortization sa inyong SSS loan, ang inyong net pension na matatanggap ay 3,000 lamang. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang pensioner ay nagtataka kung bakit mababa ang kanilang natanggap. Hindi ito error ng SSS o GSIS. Ito ay isang legal na proseso na tinatawag na offset, kung saan ang inyong nangutang na pera ay binabawas sa inyong benepisyo. Ang solusyon, makipag-ugnayan sa SSS o GSIS para malaman ang inyong kasalukuyang loan balance. Maaari rin kayong mag-apply ng loan restructuring kung mahirap na ang buwanang bayad. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, iyon ang layunin ng mga institusyong ito. Huwag ninyong palampasin ito. Ang ACOP Reminder para sa Hunyo 2026. Para sa lahat ng SSS pensioner, lalo na kayong higit sa 60 taong gulang, tandaan ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ito ang prosesong nagpapatunay na kayo ay buhay at patuloy na karapat-dapat na makatanggap ng pensyon. Ang ACOP ay karaniwang ginagawa isang beses sa isang taon at ang buwan ng inyong kapanganakan ang inyong itinalagang buwan para dito. Kung hindi kayo makakapag-ACOP sa takdang panahon, maaaring masuspend ang inyong pensyon. Kaya kung ang inyong birthday ay sa Hunyo o kung mayroon na kayong nakatanggap na abiso mula sa SSS na kailangan na ng ACOP, huwag nang mag-atubili pang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o accredited na ospital. Maaari rin itong gawin online para sa mga may kakayahang gumamit ng internet. Mag-log in sa My SSS account at sundin ang mga hakbang para sa EACOP. Mas madali, mas mabilis, at hindi na kailangan pang pumila. Para sa mga plano ninyong bumisita sa SSS o GSIS branch ngayong Hunyo, narito ang ilang praktikal na payo. Pumunta ng maaga, mas mabuti sa umaga, bago mag-alas 9. Ang mga linya ay pinakamaikli sa oras na iyon. Magdala ng orihinal at photocopy ng inyong UMID card, SSS card o GSIS e-card, pati na rin ang inyong birth certificate at isa pang valid ID. Kung may kasama kayong representative dahil mahirap kayong lumabas ng bahay, siguraduhing may Special Power of Attorney o SPA na maayos na nalagdaan at notarized. Kung may sakit kayo o may kapansanan at hindi makakarating sa branch, maaaring tumawag sa SSS o GSIS para sa home visit options o para alamin ang pinakamalapit na mobile unit sa inyong lugar. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na sineseryoso namin sa channel na ito, ang mga scam. Sa panahon ng pension release, lalo na kapag may balita tungkol sa increase, lumalabas ang mga manloloko. Mayroon silang iba't ibang mukha. May nagpapadala ng text message na nagsasabing kailangan ninyong mag-update ng inyong account details para makatanggap ng dagdag na pensyon. May nagtatawag na nagpapanggap na SSS o GSIS agent na hinihingi ang inyong PIN number o bank account information. At mayroon pang mga Facebook page or YouTube channel na nagbebenta ng tinatawag nilang pension assistance para sa bayad. Ang mga pakaibigan, ipakinggan ninyo ito ng maigi. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihilingin ang inyong PIN, password o bank account number sa pamamagitan ng text, tawag o social media. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng ganitong bagay, ito ay scam. Huwag kailanman magbigay ng personal na impormasyon sa sinuman na hindi ninyo siguradong lehitimo. Kung may duda kayo, tumawag sa SSS hotline sa 1455 o sa GSIS hotline sa 1-800-8847-4747. Libreng tawag ito mula sa mga landline. Ang inyong seguridad ay mas mahalaga kaysa anumang shortcut. At bago natin tapusin ang video na ito, nais kong sabihin sa inyo ang isang bagay na mula sa puso.
Marami sa inyong nanonood ngayon ang matagal nang nagtatrabaho, nagtayo ng pamilya, nagbuwis ng oras, lakas at kalusugan para sa trabaho, para sa bansa, para sa mga taong mahal ninyo. At ngayon, ang pensyon na inyong natatanggap, ito ay hindi handout, hindi ito awa ng gobyerno. Ito ang inyong karapatang pinaghandaan ninyo ng maraming taon ng kontribusyon at serbisyo. Kaya kung may nagpapababa sa halaga ng inyong pensyon, huwag kayong payagan. Alamin ang inyong mga karapatan. Huwag matakot na magtanong, huwag matakot na kumibo kung may mali. Kayo ang pinakakarapat-dapat na marinig ang tunay na impormasyon. At iyon ang dahilan kung bakit nandito ang channel na ito, para sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap lang, i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay o sino mang kilala ninyo na pensioner din. Maaring maraming tao sa inyong paligid ang hindi pa nakakaalam ng mga update na ito, at ang isang simpleng share ay maaring malaking tulong na sa kanila. I-subscribe din kayo sa channel na ito at i-click ang bell notification para hindi kayo makaligtaan ng susunod na mahalagang update. Nandito kami lagi, bawat linggo, bawat buwan, para tiyaking kayo ay may tamang impormasyon sa tamang oras. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Huwag pabayaan ang inyong mga karapatan. At lagi nating tandaan, ang bawat sentimo ng inyong pensyon ay bunga ng inyong sipag at dedikasyon. Kayo ay karapat-dapat dito. At kami, nandito para sa inyo, palagi. Hanggang sa susunod na video, paalam at mabuhay tayong lahat.